ate, ano? Tutuloy ka talaga mamaya? Hindi naman pwedeng habang buhay ka nagsisinungaling. Paano ka mamahalin ng totoo niyan kung hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo? Sa tingin mo, naghahanap ako ng pag-ibig? Kalam ng sikmura yung iniisip ko, kesa sa tibok ng puso. Okay. Pero ate, hindi ka ba talaga nahuhulog sa mga nanlilibre sa'yo? Nakakatuwang isipin na maaari mong piliin ang makakatuwang mo sa buhay. Pero, hindi mo mapipili ang pamilyang kagigisnan mo. Bata pa lang ako, ramdam ko ng bigat ng salitang mahirap. Laging umaasa sa ayuda ng gobyerno at bawat araw ay isang laban para lang may mailaman sa sikmura, isang tahig, isang tuka. Literal! Pinagkakasyang 200 pisong kita ni tatay. Minsan, kalahati ay nakalaan na para sa pamasahe. Pinaghahati-hatian sa hapag ang isang pirasong itlog, isang pakete ng noodles, at isang delata. Kahit gaano kaliit, basta mapunan ng gutom. Naranasan ko ding itulog na lang ang pagkalam ng sikmura. Sa kabila ng lahat ng hirap, paulit-ulit pa rin ang bili ni tatay. Edukasyon lang ang kaya niyang ipamana sa amin. Kaya kahit ipinangungutang, pinipilit nilang maitawid ang pag-aaral naming magkapatid. Ate April, tara na. Sabayan mo na akong maglakad pa uwi. Hinintay talaga kita kasi naubos na yung pamasahe ko eh. May biglaan kasing ambagan sa school. Umuwi ka na, May. Meron pa akong pupuntahan. Ha? Ano ate? Teka, saan ka pupunta ate? May group project ka pa ba? Ngayon ang huling araw ng pasok nyo, di ba? Kasi sem break na. Umuwi ka na sabi. Maghanap pa ako ng sideline. Ate, baka naman pwede mo kong idamay dyan oh. Ano ka ba, May? Hindi ka dapat naghahanap ng trabaho. Menor de edad ka pa lang. Eto, may natira akong 20 pesos sa baon ko. Sa'yo na to. Mag-ingat ka pa uwi, ah. Teka ate, paano ka uuwi? Kaya ko na ang sarili ko. Sige na, umuna ka na. Ikaw na rin ang bahalang magsabi kina nanay at tatay. Sige ate, mag-iingat ka ha. Promise mo sa akin, uuwi ka ha. Oo, pangako, uuwi ako. Hello? Yes, I'm near the school. I'm wearing a purple dress. Kita mo na ako? Maya, sakay ka. Order ka na. Anong gusto mo? Ano bang mga pagkain dito? Ang favorite ko dito, yung roasted chicken, saka baked salmon. Meron din silang burger at fries dito. Anong gusto mo? Pwede bang orderin ko lahat ng nabanggit mo? Kung okay lang. Ano ka ba? No problem at all. Mukhang pagod ka sa school. Oo, sobrang pagod ko. Maya, salamat talaga sa pagpayag na makipag-date sa akin ha. Grabe, hiyang-hiya ako kasi ang ganda mo sa personal. At mas matangkad ka pa sa akin. Sa totoo lang, ang tagal ko na sa dating app pero wala ni isang pumayag. Ikaw lang. Ano ka ba? Huwag mong i-down yung sarili mo. Nandito tayo para mag-enjoy at kilalanin ang isa't isa. Tama. Kaya kahit anong gusto mong orderin, okay lang. Huwag ka mahihiya. Magsabi ka lang. Maraming salamat, Miko. Ate, sakto ka. Nakauwi ka bago mag 8:00. Uy, ano yan? Ang bango. Teka, Nay, Tay? Wow, anak, sakto ay nakapagsaing na ang mama mo. May uwi po akong pagkain. Inihaw na manok at salmon. Kain na po tayo. Aba, teka, tama ba narinig ko? Salmon? Aba, April, saan ka naman nakadilhensya ng pagkain? Mahal yan ah. Nay, Tay, may sideline po ako sa catering. Sobra po yan na handa, kaya inuwi ko. Kain na tayo at gutom na din ako. Kailan ka pa nagkaroon ng trabaho, anak?
Ngayon lang po, Tay. Umextra lang ako kasi kakatapos na ng klase. Aba, salamat sa Diyos kung ganun. Maghahain na ako Natatakam na din ako sa uwi mong ulam, anak. Oo, ate. Ito ang kauna-unahang beses na makakakain ako ng salmon. Ang bango ng inihaw na manok. Ang huling kain ko pa niya nung Pasko eh. Oh, huwag masyadong malakas sa ulam ha. Paabutin natin ng ilang araw. Opo, tatay. Sige na po. Kain na po tayo. Ikaw ba si Maya? Yes, ako nga. Sorry, late ako na traffic. Sorry din kasi wala akong kotse. Tapos na-tsempong nasira yung motor ko. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pamasahe mo para makauwi ka ng maayos mamaya. Talaga? Naku, maraming salamat na agad. Tara, order na tayo. Okay lang ba sa'yo na dito sa favorite kong fast food kumain? Pero kung may ibang restaurant ka na gustong kainan, sabihin mo lang. Pwede tayong lumipat kung gusto mo. Ano ka ba? Okay lang ako dito. Ang mahalaga, makakain tayo habang kinikilala natin ng isa't isa. Favorite ko din yung fried chicken dito. Kaya kung okay lang sa'yo, pwede bang isang bucket ang orderin ko at isang spaghetti platter na rin? Teka, parang gutom na gutom ka naman yata. O paborito mo din ang pagkain dito? Ano kasi, fur parent kasi ako. Paborito din yun ng mga alaga kong aso, kaya kung okay lang sa'yo, iyon sana ang order ko. Okay, sige. Anything for you, Maya. Thank you, Lester. Oh anak. Aba, at amoy na amoy ko yan Hipon nga ba yan at barbecue? Tama, Tay. Tara na po, kain na tayo. Aba, tingnan mo nga naman. Kahapon pritong manok, ngayon seafood naman. Salamat sa Diyos. Grabe, ate. Masayang-masaya talaga ako kasi magmula nang magtrabaho ka sa catering, grabe, araw-araw na lang masarap yung ulam natin. Oo nga, salamat anak Halos 2 linggo na rin kami nakakatipid ng mama mo dahil dito sa mga pagkain na dala mo. Nadadalas ang pasalubong mong pagkain para sa amin. Wala ho yun. Mas masaya po kung makita kayong masaya. At lalo pa pong nasusulit kapag nagsasalo-salo tayo sa pagkain. Nakakaipon din po ako galing sa kinikita ko. Para rin po sa susunod kong pasukan, may pera rin akong mahuhugot sa mga kakailanganin sa eskwela. Naku anak tandaan mo hindi ka namin inuobliga ng tatay mo na magtrabaho. Responsibilidad namin kayo kaya hanggat sa makakaya namin ay gusto naming itaguyod kayo at hindi pahirapan. Nay, huwag po kayong mag-alala. Saka, 19 anyos na ako. Kaya ko naman na pong makapag-sideline para makatulong din sa inyo. Basta siguraduhin mo anak na ayos ka lang Apo, Tay. Ayos na ayos po. Sige na po, kumain na tayo. Opo, nay, tay. Kumain na tayo at nagugutom na po ako. Dear love, uunahan na kita. Hindi ko binibenta ang katawan ko. Madali lang ginawa ko. Nagrehistro ako sa dating app para makipag-date. Hindi ko sinasabi ang totoo kong pangalan. Hindi ko rin binabanggit kung saan ako nakatira. At lalong hindi nila alam na mahirap lang ako. Na-enjoy ko lang na makita silang kinakabahan tuwing kaharap ako. Yung may halo ng respeto at takot sa mga mata nila. Madali lang pala paikuti ng mga lalaki. Basta maganda ka. Presentableng tignan at may balingkinitang katawan. Siguro dahil hindi naman kami nakakakain ng masustansyang pagkain. Ang habol ko lang, yung sobra kong order na naiuwi ko. At minsan, nanghihingi ako ng pera. Sinasabi ko, panggas o pamasahe. At syempre, binibigay nila. Wow! Ang ganda naman dito. Rooftop view. First time mo or first time mo dito? Hindi. Hindi naman. Sorry. Ang aliwalas kasi dito sa pwesto natin. Na-amaze lang ako.
Mas nakaka-amaze ang ganda mo, Maya. Alam mo ba yun? Gusto mo bang mag-shopping after natin kumain dito? Shopping? Yes. Alam mo, bagay na bagay sa'yo yung dress mo. And I really want to buy you more kung gusto mo. Nako, Miko. Wag na. Ano ba? Hindi naman kailangan. No, I insist. Masaya ako na pumayag ka sa date na to. And I hope, masundan pa? O sige ba? Kaso, busy ako sa mga susunod na linggo. Magbabakasyon kasi kami ng family pero huwag kang mag-alala. Once na free ako, sasabihan kita kaagad. That's fine. Ano, tara sa mall? Teka, sigurado ka talaga? Oo naman. Ate, naku, nakatulog na kakahintay sa'yo si natatay. 2:00 na. Bakit ngayon ko lang umuwi? Tsaka, ano yan ate? Ang dami mo namang paper bag. Nay, binigay lang to sa akin ng boss ko. Ate, magtapat ka nga sa akin. May sugar daddy ka ba? Shh! Nay, ano ba? Huwag kang maingay. Baka marinig ka na tatay. Anong sugar daddy pinagsasabi mo? Ate, nakita ko kasi na may ginawa kang bago mong social media account. Nakita kita sa suggested friends tab. Akala ko nga hindi ikaw pero nagulat ako ate. Ang ganda ng forma mo dun at halos lagi kang nasa restaurant. At alam mo yung napansin ko ate, lahat ng pagkain sa restaurant na pinuntahan mo, yun din yung ipinapasalubong mo sa amin. May, pwede bang... Ate, natutuwa ako na inuuwian mo kami ng pagkain pero hindi ko gusto na malamang nagsisinungaling ka. Paano kung mapahamak ka, ate? Bakit mo sinabi kay na tatay na nagtatrabaho ka? May, please, pakinggan mo ko. Maniwala ka sa akin. Mga nakakadate ko lang sila at wala akong ginagawang masama. Hindi ko ginagawa ang kung ano man yung naiisip mo. Pangako, nagsasabi ako ng totoo. Gusto ko lang naman na makatulong at makaipon. Alam naman nating hindi sapat ang kinikita ni tatay sa araw-araw. Ate, hindi kita pinag-iisipan ng masama Gusto ko lang makasiguradong nasa maayos kang kalagayan. May, please. Pwede ba kung ano man tong nalaman mo? Sana sa atin na lang to. Huwag mo tong sabihin kina tatay. Please? Promise, maniwala ka. Malayo ako sa kapahamakan. Okay, ate. Pero tandaan mo, ate, malapit na ulit yung pasukan. Sana pagtuunan mo ng pansin yun. Dahil hindi tayo dapat mawalan ng scholarship. Oo, May. Makakaasa ka. Akong bahala. Sino ba tong tawag ng tawag? Inaantok pa nga ako. Hello? Maya! Hi. Sorry. Is it too early? Nagising ba kita? Hi, Miko. Sorry. Maya, I just want to check if you're okay. Hindi mo kasi nire-replyan yung mga messages ko. And nag-aalala lang ako. Miko, I'm really sorry. Busy lang ako, but I am fine. Sure? Nandito ako sa labas ng village nyo. May dala akong food and fruits for you. Ano kasi, Miko? Hindi kita malalabas dyan, sorry. Busy talaga, saka kakagising ko lang din. Ganito, iwan ko na lang dito sa guard. Maya Hernandez, right? Miko? Sir, iwan ko lang po to sana. Yes, sir. Ano pong house number tsaka apelido? Hernandez po. Need po namin ng house number, sir. Maya, anong house number? Miko, sorry. Ano kasi? Wag na, please. Wag ka na mag-abala, okay? Ganito. Kita na lang tayo mamayang gabi dun ulit sa dati, okay? Are you sure? Oo. Di ba sabi ko babawi ako sa'yo? Sige na, mamaya na lang. Okay, Maya. See you later. Bye. Muntik na ako dun. Ate, umagang-umaga nagsisinungaling ka. Kailan pa tayo nakatira sa village? Kita mo nga at halos wala na tayong madaanan dito dahil sa pagkakadikit-dikit ng mga bahay. Ikaw talaga? Kala ko naman tulog ka. Nakikinig ka pala sa usapan. Ate naman,
Wala tayong kwarto, no? Kaya wala tayong maililihim dito. Rinig ko lahat. Pasalamat ka maagang umalis si nanay at tatay. May ha, huwag mo kong isusumbong. Uy ate, ano? Tutuloy ka talaga mamaya? Hindi naman pwedeng habang buhay ka nagsisinungaling. Paano ka mamahalin ng totoo niyan kung hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo? Sus, sa tingin mo naghahanap ako ng pag-ibig? Kalam ng sikmura yung iniisip ko, kesa sa tibok ng puso. Okay. Pero ate, hindi ka ba talaga nahuhulog sa mga nanlilibre sa'yo? Biruin mo yung tumawag sa'yo. Dadalhan ka pa talaga ng pagkain at prutas. Siya rin ba yung bumili ng damit na inuwi mo? Ka nang maraming tanong? Dear love, sa buhay na nakagisnan ko, malinaw ang aral. Walang magbabangon sa'yo, kundi ikaw mismo. Kaya natuto akong dumiskarte, kahit pa sabihin nilang mali. Masisisi mo ba ako? Sa mundong to, ang mga katulad ko ay walang pribilehiyo. Walang pintong bukas. Walang pagkakataon. Kung hindi ako lalaban, mauuna akong lamunin ng kahirapan at mamamatay sa gutom. Dear Love, araw-araw sa Love At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong Feel Good Thursday. Ayan, kwento na Date to Eat. Yan ang pamagat ng ating kwento ngayong umagang Itetchiwa na pinagbibidahan ni April minsan Maya. Depende kung anong alias niya. Charot. And of course, ang kanyang kapatid na si May. Ayan. So, it looks like ang kanilang kabuhayan talaga naman parang isang kahid, isang tuka na kailangan nilang magtrabaho at magsumika para may laman ang kanilang tiyan. Diba? Na habang may mga taong punong-puno ang tiyan pero ang pera nila ay galing sa illegal. Paano ba ito? Charot, na-segue na naman. Kasi naman, may connect talaga yan. Alam nyo kung bakit may mga ganitong tao sa mundo sapagkat because maraming abusadong politiko, hindi ba? And ang bawat kagutuman ng Pilipino ay dahil sa kanila. Imbis na ibinibigay para sa taong bayan, hindi man feeding program pero maayos na oportunidad sa bawat isa sa Pilipino, hindi nangyayari sapagkat because ang pera ng bayan ay nabubulsa sa mga buwaya sa gobyerno. Charot! Galit na galit! Oo, galit na galit talaga. Oo. Ganon talaga yon. Pero alam nyo, ganyan talaga sa tayong Pilipino, talagang kailangan natin dumiskarte araw-araw. Lalo na kung alam naman natin na napaka-konti ng oportunidad sa atin, 'di ba? Tulad ni Maya, buti na lang talaga, alam mo talaga pag maganda, sexy at saka kaakit-akit presentable, talaga makakatimbog ka ng talaga ng may kaya't mayaman no? 'Di ba? Alam mo, ayokong isiping napakasama ni Maya. Dahil ginagawa naman niya ito para sa kanyang pamilya, para makakain, para mabusog ang kanilang kumakalam na sikmura, hindi ba? And you know, ay, napapagod ako. Napapagod ako mag-isip kung paano yung mga taong ganito nakaka-survive sa araw-araw, hindi ba? Tapos ikaw,
nagrereklamo pa na bakit ganito lang ang ulam mo. O, alam mo bang yung iba, ang ulam hindi nga nakagakain kapag umaga, 'di ba? O kaya sa tanghali kakain lang ng biskwit para yung kumakalam ng sikmura ay lumipas. 'Di ba? O kaya pagdating ng gabi, isang bungkus ng kanin para buong araw, buong gabi ikaw ay merong enerhiya hanggang kinabukasan, 'di ba? Ay nako talaga. Alam nyo, kung malaki-laki lang ang oportunidad dito sa Pilipinas, walang mga ganitong tao or mamamayan, di ba? Nakakapagtrabaho ng maayos, makakapasok ng maayos. Pero alam nyo kung ako si Maya, oo nga, hindi ikaw para ma-in love, pero parang pwede mo siyang advantage, hindi ba? Kung may mga nanliligaw talaga sa iyo na super rich kid, abay, i-grab mo na yan, di ba? Kung yan ang ikakaahon ng buhay mo, why not, di ba? Di ba? Yung isa nga, graduate daw. Eto lang yung chika ha, nabasa lang to sa Reddit. Isang senador, graduate daw yung kanyang isang open secret relationship. O, graduate naman. Hindi. Kaka-graduate pero nakapagpatayo ng wellness spa. Oh! Ako nga bagong graduate, hindi nagkaganon eh. Sana all. Hindi ba magka-business? Yung iba nagpa-funding muna hanggang 30. Sa 30, tsaka pa lang tayo. Parang okay, maluwag na tayo, tsaka tayo magbe-business. Ganyan. Hindi ito eh. Yung isang open relationship ng isang senador. Kilala niyo ba? Oh, wag niyo nang iboto sa 2028 kung tatakbo man yan sa test naman. Eme! Charot! Chariz! Ay, nako talaga. Oh. Pero anyway, sana itong si Maya magsumikap at matapos niya ang kanyang pag-aaral nang sa ganun hindi habang buhay na maging ganun siya. For sure, hindi niya naman pinipili na maging ganun siya. But then again, pag nagkaroon yan siya ng oportunidad, feeling ko aalis siya sa ganun, 'di ba? Wala namang taong gustong maging ganun forever in life, 'di ba? Ay nako. At yan ang kwento ng ating Dear Love ngayong umagang Itechiwa. Ayan, sana may napulot kayong pera. Chares. Ayan. Bukas ulit magkita-kita tayo sa panibagong kwento ng Dear Love. Kaya make sure na palagi ka nakatutok dito sa 98.3 Love Radio Palawan. And of course, tuloy-tuloy pa rin tayo sa kwentuhan sa Facebook. Ayan, magandang morning sa ating mga kabisyo na nakatutok sa ating himpilan. Oy, Tagalog na Tagalog, ano? And of course, sa ating Facebook page, Love Radio Palawan. And of course, aking Facebook page, Mama Morena. Magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, sana napakinggan nyo yung kwento natin. Alam nyo, relevant ng kwento natin sa mga nangyayari sa mundo, sa Pilipinas, di ba? Alam niyo, hindi naman magiging walang magugutom na bawat Pilipino at walang ganitong mga gawain kung maganda lang ang oportunidad na binibigay sa atin ng gobyerno. Pero paano magiging maganda ang mga oportunidad kung sila pa lang, dun pa lang, hinahati na nila yung mga oportunidad na napupunta sa kanilang bulsa. Hindi ba? Instead na mapunta sa magagandang programa para sa mga Pilipino, hindi ganun ang nangyayari. Kaya mas marami pa rin talagang mas mahihirap na Pilipino, hindi ba? Nakakalungkot na marami pa din na nangigibang bansa instead na magstay dito sa Pilipinas, mabuhay ng maayos. Alam mo, sabi nga nila, ang Pilipinas is rich sa lahat ng yaman. Rich sa dagat, sa water diversity, ganyan. Rich din sa mga kagubatan.
mayaman sa mga minerals and spices and all and everything. Apakaganda. I mean, kung ikukumpara mo yan, parang may napanood ako na isang real video na yung ibang bansa may mga kakulangan sila. Pero ang yayaman nila, 'di ba? Hindi tulad ng Pilipinas na binuhos na sa atin lahat ng mga kayamanan pero hindi umuunlad or umaangat ang bansang Pilipinas, 'di ba? Alam mo, sa totoo lang, ako patuloy pa rin umaasa na someday matapos na yung ganitong sitwasyon sa ating bayan. I mean, I've been living for 40 years of my life and it's just a cycle sa gobyerno. Hindi ba? At hindi ko rin alam kung bakit may mga tao pa rin bumuboto doon sa mga opisyal ng gobyerno or bakit may binuboto kayong opisyal ng gobyerno na mayroong kinakaharap na kaso lalo na sa pandarambong, hindi ba? Sana naman at naniniwala ako sa mga boboto, yung mga millennials na yan, tayo yan. Alam ko na marami ng millennial na bukas na talaga yung utak sa tamang pamamaraan. Di ba kasi pagod na tayo sa mga maling pamamaraan sa gobyerno. So alam nyo na ha, maaga pa man, malayo pa man ang eleksyon pero maagang nananawagan na sa 2028 kung tatakbo man muli itong mga nakasangkot or mga sangkot dito sa mga anomalya, hindi lang yan sa DPWH, sa customs man yan, saan pa ba? Sa BIR, sa immigration, ayan, at sa iba pang ahensya ng gobyerno na maraming kubrahan. At kung may alam kayo dyan, at alam nyong tatakbo sila, wag nyo nang ituloy, hindi ba? Meron ng pagkakamali at may pagkakasala. Anong laging ide-depends kasi nila dyan? Ako po ay napawalang sala. Oo nga, napawalang sala ka. Pero but then again, bakit ka lagi nai-involve sa ganitong mga crime? Hindi ba? So, itigil na. O, diba? Yung 3 senador na i-involve sa issue ngayon ay sila pa rin nung nung 2001 hanggang sa kasalukuyan sila pa rin ay involved sa iba't ibang issue ng pandarambong. 'Di ba? Ay nako, hindi naman po tayo galit pero but then again, sana po mag-isip-isip po tayo. Bumoto tayo ng mga tamang tao. 'Di ba? Diyos ko, nakakaloka kayo. Kayo talaga, diba? Anyway, ang pagtuunan natin ng pansin ngayon is yung mga Pilipino. Alam nyo, mas marami pa rin apakarami pa rin taong gutom sa Pilipinas. Lalo na sa urban area, marami pa din. Na hindi nabibigyan ng magandang oportunidad at magagandang trabaho in the future, di ba? So yun, instead na magpayabong sila sa sarili nila, hindi nila magawa dahil napakaliit ng oportunidad. And hopefully someday dumami na yung oportunidad. Diba? Yun lang naman. Sana nagustuhan nyo yung kwento natin, talagang na-relate natin, diba? Yung kwento sa mga isyong nangyayari ngayon. Dahil ka-relate naman yan. Alam mo, hindi gagawin ni Maya yung ganyang mga eksena in life kung maayos naman ang sistema, hindi ba? Then again, on a personal note, alam nyo,
dahil nag-aaral naman siya, alam mo, pwede rin naman maging student, parang student worker. Hindi lang ganyan. Alam niyo sa Manila, actually, totoo yan may mga ganyan. Sa Manila, naalala ko dati, isang malaking chismis, yung tinatawag na blue book, ganon. Di ba? Ito yung mga estudyanteng medyo nagigipit na sa kanilang tuition fee, ganyan. Siyempre, ano ba mga eskwelahan doon sa basta sa bandang Intramuros yan. So, at ang mga eskwelahan na nalalapit doon. Ganon. Yun yung mga chika before, hindi ba? So, nagpapalista doon, mag-iwan ka ng number, ganyan, tapos tatawagan. So, may mga ganong eksena before. Pero, ako din naman ako sa ganyan, sa point of my life na kailangan ko ng tumulong ng as early as, or kailangan ko ng sustento yung sarili ko pa. Kasi, hindi ko alam kung kaya pa akong paaralin that time. So, what I did was, nagtrabaho, nag-working student ako. So, nagtatrabaho ako sa isang fast food, and then, nag-aaral ako. Diba? Nakakapagod yun, pero kahit pa paano, it helps me to survive my college life. Ganon siya. And yun lang. Sana makagraduate ito si Maya at ng kanyang kapatid na sa ganon makaahon na sila sa hirap. Well, anyways, maraming salamat sa inyong pag-antabay sa kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Thursday. Bukas uli sa ating panibagong kwento ng buhay-buhay sa Dear Love. Ayan. Abangan niyo yung kwento bukas. Naku, maganda. Maganda yung kwento natin tomorrow kasi it's ito gusto ko yung kwento for tomorrow. Basta bukas abangan nyo yan, ha? O siya, kabisyo, ako muna i-exit muna. Maraming salamat sa inyong pag-antabay sa nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena, kailangan pa pang i-memorize yun, they say.